Musika. Naranasan mo na bang mapatingin sa kisame ng tris ng madaling araw habang ang buong paligid ay tahimik pero ang isipan mo ay gising na gising? Hindi ka nag-iisa. Marami sa ating mga Pilipinong seniors ang dumaraan sa ganitong karanasan at karamihan ay tahimik lang itong tinitiis. Iniisip na normal na bahagi lang ito ng pagtanda, pero alam mo ba ang katawan mo sa mga oras? Na yan ay maaaring may gustong sabihin at ang mensaheng yon ay mahalaga. Ang paggising sa kalagitnaan ng gabi lalo na sa bandang 3 ay hindi basta-bastang insidente lang. May dahilan. At sa video nating ito, sisimulan nating himay-himayin kung ano-ano ang mga maaaring dahilan nito. Hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng mas malalim na pangunawa at higit sa lahat para matulungan kang muling mahanap ang pahinga na tunay na nagpapalakas ng katawan at isipan. Habang tayo ay tumatanda, maraming nagbabago sa loob ng ating katawan. Dumarami ang iniisip, humihina ang resistensya at ang ating mga hormones o kahit sa edad na lampas, siyenta ay patuloy pa rin nag-a-adjust. Isa sa mga pinakakaraniwang pagbabago ay ang pagbaba ng melatonin. Ito ang natural na hormone na tumutulong sa atin na makatulog. Noong tayo ay mas bata pa, sagana ang katawan natin sa melatonin. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti itong nababawasan. Kaya kahit pagod ka, kahit gusto mong matulog, may mga gabi pa ring tila may kulang. At ayan na nga, bigla ka na lang magigising sa 10 oras ng gabi na parang may kung anong gumising sao. Isang halimbawa dito ay si Aling Cora, azam taong gulang mula sa Cavite. Araw-araw siyang naglalakad sa umaga, masipag sa bahay at madalas ay maagang natutulog. Pero nitong mga huling buwan, paulit-ulit siyang nagigising ng bandang 3 Sa simula, inakala niyang dahil lang ito sa edad, pero nang inobserbahan niya ang sarili, napansin niyang bago matulog ay madalas siyang nanonood ng TV sa maliwanag na kwarto. Dito niya naisip baka kailangan na niyang i-adjust ang kanyang kapaligiran, kaya nagsimula siya sa simpleng pagbabago. Pinapatay niya ang mga ilaw ng mas maaga, nilimitahan ang paggamit ng gadgets bago matulog at nagsindi ng maliit na ilaw sa tabi ng kama para hindi siya mabigla sa dilim kung sakaling magising siya. At alam mo ba, unti-unting bumalik ang kanyang mahimbing na tulog. Hindi biglaan, hindi perpekto, pero sapat na para maramdaman niya ang pagbabago. Ang gusto naming iparating sa hindi mo kasalanan kung ikaw ay nagigising ng 10 oras ng gabi. Hindi ito kabaliwan at lalong hindi ito senyales na humihina ka. Sa katunayan, maaring ito ay paalala ng katawan mo na kailangan ito ng mas maraming atensyon. Ang pagtulog ay hindi lang bahagi ng ating araw. Ito ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng ating kalusugan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Kaya sa video na ito ibabahagi namin sa iyo ang mga dahilan kung bakit ka maaring nagigising sa 3 oras ng madaling araw at higit sa lahat, ano ang maaari mong gawin para ito'y matugunan. Simula sa mga pagbabago sa hormones hanggang sa mga gawi sa gabi na hindi mo namamalayang may epekto. Iyong pahinga, lahat ay tatalakayin natin. At habang patuloy kang nanonood, alalahanin mo ito. Hindi ka nag-iisa sa karanasang ito at sa bawat sandaling ginugol mo para unawain ang katawan mo, mas pinapalapit mo ang sarili mo sa isang mas maginhawang pamumuhay. Kaya manatili ka sa video. Marahil sa susunod na pagising mo sa madaling araw, alam mo na kung bakit. At higit sa lahat, alam mo na rin kung paano ito haharapin. Kaya simulan na natin. Dahil minsan ang katawan ay may sariling paraan ng pakikipag-usap. At nasa atin kung makikinig tayo ng may malasakit at pangunawa. Naranasan mo na bang mapatingin sa kisamin ang trin ng madaling araw habang ang buong paligid ay tahimik pero ang isipan mo ay gising na gising? Hindi ka nag-iisa? Marami sa ating mga Pilipinong seniors ang dumaraan sa ganitong karanasan at karamihan ay tahimik lang itong tinitiis. Iniisip na normal na bahagi lang ito ng pagtanda. Pero alam mo ba ang katawan mo sa mga oras na yan ay maaaring may gustong sabihin? At ang mensaheng yon ay mahalaga. Ang paggising sa kalagitnaan ng gabi lalo na sa bandang 3 ay hindi basta-bastang insidente lang. May dahilan at sa video nating ito, sisimulan nating himay-himayin kung ano-ano ang mga maaaring dahilan nito. Hindi para takutin ka kundi para bigyan ka ng mas malalim na pangunawa at higit sa lahat para matulungan kang muling mahanap ang pahinga na tunay na nagpapalakas ng katawan at isipan. Habang tayo ay tumatanda, maraming nagbabago sa loob ng ating katawan. Dumarami ang iniisip, humihina, ang resistensya at ang ating mga hormones. Kahit sa edad na lampas siyenta ay patuloy pa ring nag-a-adjust. Isa sa mga pinakakaraniwang pagbabago ay ang pagbaba ng melatonin. Ito ang natural na hormone na tumutulong sa atin na makatulog.
Noong tayo ay mas bata pa, sagana ang katawan natin sa melatonin. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti itong nababawasan. Kaya kahit pagod ka, kahit gusto mong matulog, may mga gabi pa ring tila may kulang. At ayan na nga bigla ka na lang magigising sa oras ng gabi na parang may kung anong gumising sa'yo. Isang halimbawa dito ay si Aling Cora, 5 taong gulang mula sa Cavite. Araw-araw siyang naglalakad sa umaga, masipag sa bahay at madalas ay maagang natutulog. Pero nitong mga huling buwan, paulit-ulit siyang nagigising ng bandang 3 ano. Sa simula, inakala niyang dahil lang ito sa edad. Pero nang inobserbahan niya ang sarili, napansin niyang bago matulog ay madalas siyang nanonood ng TV sa maliwanag na kwarto. Dito niya naisip baka kailangan na niyang i-adjust ang kanyang kapaligiran. Kaya nagsimula siya sa simpleng pagbabago. Pinapatay niya ang mga ilaw ng mas maaga. Nilimitahan ang paggamit ng gadgets bago matulog at nagsindi ng maliit na ilaw sa tabi ng kama para hindi siya mabigla sa dilim kung sakaling magising siya. At alam mo ba, unti-unting bumalik ang kanyang mahimbing na tulog. Hindi biglaan, hindi perpekto pero sapat na para maramdaman niya ang pagbabago. Hindi lang si Aling Cora ang dumaraan dito. Marami pang katulad niya mga senior na tila nakakalimutan na ang katawan ay may sariling ritmo. Isang mensahe mula sa katawan, hindi para guluhin ka kundi para sabihan kang pansinin mo naman ako. Minsan hindi lang ito usapin ng edad kundi ng pagkakabit muli sa ating sarili. Dahil sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay. Mula sa pagpapalaki ng anak, pagtatrabaho ng maraming taon hanggang sa pakikibak sa iba't ibang hamon. Minsan nakakalimutan mong alagaan ang sarili mo. Pero ngayon panahon na para gawin mo yan. Hindi para sa iba kundi para sa'yo. At habang inisma mo ang neto, baka napansin mo na may mga simpleng bagay pala na nakakaapekto sa iyong pagtulog. Ang liwanag sa paligid, ang huling napanood sa TV o kahit ang huling iniisip mo bago pumikit. Kaya't huwag kang mag-alala kung ilang beses kang nagigising. Sa halip tanungin mo ang sarili mo, ano kayang sinasabi sa akin ng katawan ko? Ang sagot yan makakatulong hindi lang sa tulog mo kundi sa pangkalahatang kalusugan mo. Ang gusto naming iparating sa hindi mo kasalanan kung ikaw ay nagigising ng 10 oras ng gabi. Hindi ito kabaliwan at lalong hindi ito senyales na humihina ka. Sa katunayan, maaring ito ay paalala ng katawan mo na kailangan ito ng mas maraming atensyon. Ang pagtulog ay hindi lang bahagi ng ating araw. Ito ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng ating kalusugan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Kaya sa video na ito ibabahagi namin sa ang mga dahilan kung bakit ka maaring nagigising sa 3 ng madaling araw. At higit sa lahat, ano ang maaari mong gawin para ito'y matugunan, simula sa mga pagbabago sa hormones hanggang sa mga gawi sa gabi, na hindi mo namamalayang may epekto sa iyong pahinga. Lahat ay tatalakayin natin at habang patuloy kang nanonood, alalahanin mo ito. Hindi ka nag-iisa sa karanasang ito. At sa bawat sandaling ginuugol mo para unawain ang katawan mo, mas pinapalapit mo ang sarili mo sa isang mas maginhawang pamumuhay. Kaya manatili ka sa video. Marahil sa susunod na paggising mo sa madaling araw, alam mo na kung bakit. At higit sa lahat, alam mo na rin kung paano ito haharapin. Kaya simulan na natin dahil minsan ang katawan ay may sariling paraan ng pakikipag-usap. At nasa atin kung makikinig tayo ng may malasakit at pangunawa. Kapag ang katawan ay paulit-ulit na nagigising ng 3 manner ng madaling araw, marami ang napapaisip, may sakit ba ako? Stress lang ba ito? O sadyang bahagi na ba ito ng pagtanda? Ang totoo, may iba't ibang posibleng dahilan at bawat isa ay may sariling kwento. Minsan ito ay pisikal, minsan naman emosyonal. Pero sa halip na malito o mag-alala, ang mas mahalaga ay ang pag-unawa. Sa mga panahong tulad nito, magandang balikan kung paanong unti-unting nagbabago ang ating katawan sa edad. Ayon sa mga pag-aaral, habang tayo'y tumatanda, nagkakaroon tayo ng tinatawag na advanced sleep phase. Ibig sabihin, mas maaga tayong inaantok at mas maaga ring nagigising. Kaya kahit nakatulog ka ng 8 na or 9 ng gabi, magigising ka talaga ng 3 or hindi dahil may mali kundi dahil natapos na ng katawan mo ang natural nitong sleep cycle. Ang magandang balita may magagawa ka hindi para piliting matulog ng mahaba, kundi para baguhin ang takbo ng araw mo upang tugma ito sa bagong ritmo ng katawan mo. Halimbawa si Mang Celso, 22 anyos mula sa Iloilo, ay dating nagrereklamo sa asawa niya kung bakit daw siya laging gising ng madaling araw. Pero nang binago niya ang routine niya, naglakad-lakad sa hapon, umiwas sa matamis na pagkain sa gabi at nagbasa ng kaunting libro bago matulog, unti-unting naging mas payapa ang kanyang pagtulog. Hindi na niya nilalabanan ang katawan niya. Nakikisama na siya rito. Mahalaga rin ang kapaligiran sa pagtulog. Maraming matatanda ang sensitibo sa liwanag, tunog o kahit kaunting galaw sa paligid. Kaya minsan ang simpleng paglalagay ng makapal na kurtina
pagsasara ng bintana o paggamit ng white noise machine ay sapat na para mapanatili ang tuloy-tuloy na tulog. Subukan mong obserbahan ano ang naririnig mo sa gabi. May ilaw bang pumapasok sa kwarto? Komportable ba ang higaan mo? Minsan ang maliliit na bagay na ito ang may pinakamalaking epekto. Ngunit hindi lahat ng paggising ay dahil sa pisikal na rason. Minsan ang tahimik na oras ng gabi ay nagiging pagkakataon para sa isip na magsalita. Mga alaala, pag-aalala o kahit simpleng tanong na hindi natin nabibigyan ng pansin sa maghapon ay bumabalik sa madaling araw. Dito nagiging mahalaga ang pagkilala sa ating emosyon, hindi para malugmok, kundi para bigyan ito ng espasyo. Isipin mo ang katawan mo na parang kaibigang matagal mong hindi nakakausap. Kapag bigla siyang nagsalita, magugulat ka pero baka naman may mahalaga siyang gustong iparating. Ganon din ang pagising ng trinaryo. Hindi ito laging abala. Minsan ito ay imbitasyon para magnilay, para huminga, para makinig. Para sa ilan ang pagsusulat ng journal sa gabi ay malaking tulong. Ilagay sa papel ang mga gumugulo sa isip. Hindi kailangan maganda ang sulat o tama ang grammar. Basta mailabas mo lang. Para sa iba ang pakikinig sa malumanay na musika bago matulog ay nakakatulong. May mga lumang kanta ba na nagpapagaan ang pakiramdam mo? O kaya naman subukang makipag-usap sa isang mahal sa buhay sa gabi kahit ilang minuto lang. Ang koneksyon sa ibang tao ay may kakayahang pagaanin ang kalooban at patahimikin ang isip. At kung sakaling magising ka pa rin ng madaling araw, huwag kang mainis. Umupo ka, huminga ng malalim. Iunat ang katawan. Uminom ng isang basong maligamgam na tubig at sabihin sa sarili mo, normal ito, kaya ko itong lampasan. Iwasan ang paninisi sa sarili o ang pag-overthink. Dahil minsan ang reaksyon natin sa paggising ang mas nakakagulo kaysa sa paggising mismo. Gusto naming ipaalala ang bawat katawan ay may sariling kwento. Walang dalawang tao ang magkapareho ng karanasan. Iba. Kaya kung ang nararanasan mo ay kakaiba sa, hindi ibig sabihin na may mali. Ang mas mahalaga ay marunong kang makinig, magtanong at umaksyon. Kaya habang pinapakinggan mo ang video na ito, sana ay unti-unti mong maramdaman ang lakas na nagmumula sa kaalaman. Dahil sa bawat impormasyong nauunawaan natin, mas nabibigyan natin ng halaga ang sarili natin. At sa bawat hakbang patungo sa mas maayos na pagtulog, mas lumalapit tayo sa mas masiglang buhay. Ngayon, baka napansin mong tumatango ka habang nakikinig. Baka may isang bahagi ng video na parang eksaktong-eksakto sa'yo. Kung oo, baka ito na ang tamang panahon para gumawa ng maliit na pagbabago. Hindi mo kailangang baguhin agad ang lahat. Simulan mo lang isang hakbang, isang gabi, isang bagong simula. At kung sa puntong ito ng video ay nararamdaman mong may natututunan ka, huwag kalimutang mag-iwan ng komento. Sabihin mo kung anong parte ang pinaka-nakarelate ka dahil sa bawat kwento na ibinabahagi mo, may ibang taong natutulungan. Tuloy tayo. Dahil hindi pa dito nagtatapos ang usapan, may mas marami pa tayong dapat tuklasin tungkol sa mga senyales ng katawan sa gabi. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga kaugnayan ng kalusugan mula sa mga simpleng pananakit hanggang sa mga hindi inaasahang epekto ng gamot at paano ito maaaring maging sanhi ng paggising mo ng 10 oras ng gabi. Kaya manatili ka dahil bawat pirasong impormasyon ay isang hakbang patungo sa mas tahimik at mas malalim na tulog. Hindi lang ang pagbabago sa ating body clock o emotional na estado ang maaaring dahilan kung bakit tayo nagigising ng 10 oras ng gabi. Sa katunayan, may mga pisikal na sanhi rin na tahimik ngunit malalim ang epekto sa ating pagtulog. Lalo na kapag ang katawan ay nagsusumigaw ng tulong sa paraang hindi natin agad naiintindihan. Isipin mo na lang si Aling Marta, 68 anyos. Isang gabi, nagising siya ng 2:45 ng madaling araw na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito sobrang sakit pero parang may bumabalot na hindi maipaliwanag na kabigatan. Noong una binaliwala niya ito pero dahil paulit-ulit na itong nangyayari tuwing madaling araw, nagpasya siyang kumonsulta sa doktor. Doon niya nalaman na may kinalaman pala ito sa mild acid reflux na lumalala kapag siya'y humihiga kaagad. Matapos ang hapunan, isang simpleng adjustment lang ang ginawa niya. Mas maagang kumain iwas sa matabang pagkain at paglalakad ng ilang minuto pagkatapos kumain at unti-unting nawala ang mga pagising niya sa 10 oras. Maraming kondisyon sa katawan ang lumilitaw sa gabi, pananakit ng kasukasuhan, masiding pangangailang, umihi, bigla ang pag-init ng katawan o kaya'y paminsang pamumulikat. At ang nakakalito rito kadalasan ay hindi mo ito nararamdaman sa araw pero sa kalmadong gabi bigla itong lumilitaw. Ang dahilan dahil sa katahimikan ng gabi, mas nakikinig tayo sa ating katawan. Wala ng distractions, walang ingay. Tanging ikaw at ang sarili mong sensasyon. Ang bawat saglit ng katahimikan ay pansin.
parang mikropono na nagpapalakas sa boses ng ating katawan. Kaya kung may bahagyang kirot o kakaibang sensasyon, mas kapansin, ito sa madaling araw. Terdilic says it, hindi dapat katakutan. Isa rin sa mga hindi madalas na pag-uusapan ay ang epekto ng mga gamot. Maraming senior ang may iniinom na maintenance medication para sa alta press, cholesterol, sakit sa buto o iba pa. Pero alam mo ba na may mga gamot na may side effect na insomnia? O kaya naman ay nagpapababa ng blood, sugar sa gabi na maaring magdulot ng pagkapraning o paggising. Kaya kung napapansin mong simula nang uminom ka ng bagong gamot ay madalas ka nang nagigising, maaring hindi ito coincidence lang. Pwedeng senyales ito na kailangan mong i-review ang timing o dosage kasama ang iyong doktor. Tandaan, hindi lahat ng pagising ay bunga ng stress o emosyon. Minsan ito'y simpleng reaksyon lang ng katawan sa isang chemical na hindi pa niya gamay. Halimbawa si Mang Ernesto, 71 anyos, ay nakaranas ng paulit-ulit na pagising tuwing 3 ng madaling araw. Akala niya dala lang ito ng edad. Pero nang ikonsulta niya sa kanyang doktor, napag-alaman na ang gamot niya sa kolesterol ay nagdudulot pala ng pagtaas ng acid sa tiyan. Tuwing gabi, inilipat ang oras ng pag-inom at unti-unting bumalik ang maayos niyang tulog. Simpleng pagbabago, malaking epekto. Huwag tayong matakot magtanong. Hindi kabawasan sa atin ang humingi ng tulong. Tandaan ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa hindi pagkakasakit, kundi tungkol sa pakiramdam na kontrolado mo ang sarili mong katawan. Kapag alam mo ang ugat ng iyong paggising, mas madali mo itong matutugunan at mas makakapagpahinga ka ng payapa. Ngayon kung naramdaman mong isa sa mga kwento or halimbawa ay tumama sa o baka panahon na para pagmasdan ang sarili mong routine. Kumusta ang hapunan mo? Anong oras ka natutulog? May nararamdaman ka bang kakaiba sa katawan mo na hindi mo pinapansin? Subukang isulat ito. Gamitin ang isang simpleng notebook hindi para matakot, kundi para maging mas mulat ka sa sarili mong mga pagbabago. Ang ganitong klase ng pagmamasid sa sarili ay hindi kahinaan kundi tanda ng talinong natutunan sa paglipas ng panahon. Minsan ang pagtulog ay parang isang puzzle. Hindi mo agad makikita ang kabuuang larawan. Pero habang nilalagay mo ang bawat piraso mula sa pagkain, pisikal na kondisyon, emosyon, kapaligiran at gamot, unti-unting nagiging malinaw ang kabuuan. At doon mo mararamdaman ang kasiguruhan. Kaya pala ito ang kapangyarihan ng pagkaunawa. Hindi para mawala ng pag-asa kundi para magkaroon ng direksyon. Dahil sa bawat gising may kasamang paalala na mahalaga ka. Gusto naming malaman kung anong bahagi ng video ang pinakanulungsaw. Mag-comment ka sa ibaba. Malay mo ang karanasan mo ay siya ring magbigay. Tililiwanag sa iba. Tandaan sa komunidad na ito bawat kwento ay mahalaga. Bawat komento ay maaring maging gabay ng isang taong natutulog na may tanong at gumigising na may kaba. Hindi pa dito nagtatapos ang ating usapan. Sa susunod na bahagi ng video, tatalakayin natin ang mas personal na aspeto ng mga madaling araw na paggising. Ang katahimikan na minsan ay sinasakop ng malalim na damdamin, pangungulila, takot o mga alaala. Dahil hindi lahat ng gising ay dahil sa katawan. Minsan puso na pala ang nagsasalita. Kaya kung kasama ka pa rin namin ngayon, maraming salamat. Ibig sabihin, handa kang alagaan ang sarili mo nang mas mabuti at handa ka ring makinig sa katahimikan na may dala palang mensahe. Habang tahimik ang paligid at lahat ay nahihimlay, may mga pagkakataon na bigla tayong magigising hindi dahil sa ingay o ilaw kundi dahil may bumabalot na damdamin na hindi natin agad maipaliwanag. Sa edad na lampas sa nimnapu, maraming Pilipino ang nakakaranas ng ganitong uri ng paggising. Kalmado ang paligid ngunit gising na gising ang isip. At kadalasan hindi ito dahil sa pisikal na dahilan. Puso na pala ang kumakatok. Isipin mo si Aling Gloria. 72 taong gulang, biyuda at matagal nang nag-iisa sa bahay. Sa araw abala siya sa pag-aalaga ng kanyang hardin, panonood ng serye at pakikipagkwentuhan sa mga apo sa video hall. Pero tuwing trimmer ng madaling araw may bigla siyang paggising. Hindi dahil sa kirot sa katawan kundi dahil bumabalik sa alaala niya ang kanyang yumaong asawa. Ang mga kwentuhang hindi na natuloy, mga biruang hindi na maririnig at katahimikan na dati nilang pinagsasaluhan. Sa mga ganitong oras, lumalakas ang tinig ng damdamin, mga pangungulila, pagsisisi o tanong na wala pang kasagutan. Ang isip ng tao ay parang baol. Sa araw sarado ito sa dami ng gawain. Pero sa gabi kapag lahat ay tahimik, bumubukas ito at inilalabas ang mga lumang sulat, alaala at damdaming nakatago. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang biglang nagigising sa 10 oras ng gabi. Hindi dahil sa katawan kundi dahil sa puso at isip. Ang mga hindi natapos na kwento, sa katunayan ito ay tanda ng lalim ng karanasan. Dahil ang taong maraming minahal, maraming iniwan, maraming pinatawad ay siyang may puson. Hindi
na ipahayag na emosyon at mga iniwang tanong ay muling sumusulpot at hindi ito kahinaan.